Wembanyama, pinahirapan ng mga Spurs players. Pool party, Jordan Poole lumabas na ang bangis sa Wizards. Curry, kaya pala off-night shooting, pero babalik. Warriors ang ayaw makaharap sa playoff? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Nagtala si Lauri Markkanen ng 26 points at tinalo ng Utah Jazz ang San Antonio Spurs sa 128-109 ngayong araw, upang putulin ang 5 sunod-sunod na talo. Dumagdag si Jordan Clarkson ng 22 points at 10 assists para sa Jazz. Meron ding 20 points si John Collins at 16 points at 10 assists si Colin Sexton. Naglaro ang Utah ng matibay na depensa at nagtagumpay sa transition. Nagtala ng 34 points mula sa 20 turnovers ng San Antonio at na-outscored ang Spurs sa 28-14 sa fast break. Pinangunahan ni Devin Vassell ang San Antonio na may 27 points at tuamdag si Victor Wembanyama ng 22 points, 10 rebounds at 5 blocks para sa Spurs, na natalo para sa ika-11 beses sa last 12 games. Nagtapos si Zach Collins na may 17 points at si Trey Jones ay may 15 points at 9 na assists. Medyo mabagal at magulo kami ngayon, sabi ni Wembanyama. Baka pagod kami, kaya kailangan naming dumagdag ng extra effort at maging mas matalino kaysa sa karaniwan. Ang mag-adjust sa presensya ni Wembanyama ay ang naging susi para sa Jazz. Tumala ang Spurs center ng 3 blocks sa simula ng unang quarter bago sinumulan ng Utah ng maraming plays na disenyo upang dalhin siya palayo mula sa basket. Dahil siya ay isang elite rim protector, kailangan naming ilagay siya sa espasyo sa abot ng aming makakaya, sabi ni Jazz coach Will Hardy. Hindi ibig sabihin na hindi na siya makakatulong sa mga pagkakataon, pero mas madali sa amin na makita ang tulong na darating sa amin kapag nagsimula ito sa perimeter at kailangan lumakad pa siya ng malayo patungo sa basket. Sa katunayan, ganito pinahirapan ni Wembanyama ang mga sentro ng Jazz. Sa ibang balita naman, si Jarrett Allen ay may 22 points at 12 rebounds. Caris LeVert na dumagdag ng 18 points at 12 boards. At ang Cleveland Cavaliers ay naiwasan ang kanilang first 3-game skid mula pa noong December sa isang 114-105 na panalo laban sa Washington Wizards ngayong araw. Nagdagdag si Evan Mobley ng 21 points at si Donovan Mitchell na may 16 points sa kanyang pagbabalik matapos ang 2 laro na pagkawala pagkatapos ng All-Star break dahil sa sakit. Dumagdag si Darius Garland ng 8 sa kanyang 15 points sa huling 22-4 na run para matulungan ang Cleveland na tiyakin ang isang season sweep ng Washington. Si Garland, na pumasok sa laro na may career worst na 33.9% sa labas ng arc, ay tumama ng 2 mahahalagang 3-pointers. Ang Cavs ay pangalawa sa Eastern Conference ngayon, isang laro sa harap ng Milwaukee. Nakapagtala si Jordan Poole ng season high na 31 points at si Kyle Kuzma na dumagdag ng 27 para sa Wizards, na pinalawak ang kanilang season worst na losing streak sa 11 games at bumagsak sa 2-12 sa ilalim ng interim coach na si Brian Keefe. Kredito sa aming mga tao na patuloy na lumalaban at nagpapakita sa pagiging matatag na nais naming makita mula sa kanila, sabi ni Keefe. Sa tingin ko si Jordan at Kyle ay talagang nagpapakita sa kanilang husay, dinadala kami. Matapos gumawa si Poole ng 11 points at 3 3-pointers. Sa panahon ng 14-0 run na nagbigay sa Wizards ng 94-88 lead, nagtugon ang Cavs sa kanilang desisibong run. Si Mitchell ay hindi naging masaya dahil kinailangan pa nila ang run na ito para manalo laban sa pangalawang pinakamasamang koponan sa NBA. Marami kaming mga bagay na kailangan naming linisin, lalo na sa nakaraang 3 laro, sabi ni Mitchell. Ang paraan ng aming simula sa laro na ito ay nakakahiya, to be honest. At ang lahat ay magsisimula sa aming mga starter. Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay natalo ng Denver Nuggets sa araw na ito sa 119-103
sa Chase Center. Hindi nakahanap ng tamang timpla si Stephen Curry laban sa matapang at agresibong depensa ng Denver na naglaan upang pigilan siya. Nagtapos siya ng 20 points sa 19 shooting habang hindi nagtagumpay sa kanyang 10 3-point attempts. Ang pagkatalo ay nagtapos sa 4-0 sweep ng Denver sa Golden State. Hindi gaanong isang sorpresa dahil sa patuloy na paggamit ni Curry na maglaro sa kanyang mataas na mga individual na pamantayan. Ito ang ikatlong pagkakataon ngayong season na siya ay nakapag-shoot ng 35% o mas masama laban sa Nuggets. At least isang bahagi sa resulta sa matinding depensa ni Kentavious Caldwell-Pope at ang pangkalahatang pagtutok ng Denver sa pagpapatigil sa espasyo sa greatest shooter of all time. Pagkatapos ng laro, si Steve Kerr ay nagbigay ng papuri sa Nuggets. Pinupuri niya ang koponan ni Michael Malone sa lahat ng aspeto bilang isang karapat-dapat na kampiyon. Sa kanyang pananaw, hindi lamang depensa ang nagdulot sa isa pang off-night mula kay Curry laban sa Denver. Sa akin, si Steph ay tila pagod sa mga nakaraang laro, sabi ni Kerr. Ito ay may kahulugan, ang All-Star Game, hindi pagkakaroon ng sapat na pahinga, 3 laro sa 4 na gabi. Mukha siyang medyo pagod. Ito ay bahagi ng season, ngunit siya ay babalik. Si Curry ay 5 of 14 at nagkamit ng 4 na turnovers sa pagkatalo, ngunit kumbinsadong nakuha ang panalo ng Golden State kontra sa Charlotte Hornets noong Sabado. Siya ay mas naging mahusay 24 ang oras bago ang laban sa Los Angeles Lakers, nakapagtala ng 32 points at 8 assists sa 50% mula sa field sa isang nakakatagong panalo ng Dubs. Ang Warriors ay magsisimula sa 4 na laro sa road trip sa Miyerkules laban sa Washington Wizards. Ang isang laban sa pinakamasamang koponan sa basketball ay tila ang perpektong oras upang bigyan si Curry sa kanyang kinakailangang pahinga. Kung siya ay maglalaro sa kapital ng bansa, gayunpaman, huwag magtaka kapag ang 35-year-old na franchise player ng Golden State ay uupo para sa isa pang laro sa Eastern Conference. Ako ay makikipag-usap kay Rick tungkol dito, sabi ni Kerr, tungkol sa posibilidad na magpahinga si Curry. Kami ay magta-take dito game by game at titingnan kung ano ang makakabuti. Ngunit tulad sa sinabi ko, ito ay bahagi ng season. Ang bawat player ay dumadaan sa pagiging medyo pagod, medyo mabigat ang mga binti. Ngunit gaya sa sinabi ko, siya ay babalik at kung kailangan naming bigyan siya ng isang laro upang tulungan siyang gawin iyon, gagawin namin iyon. Kung mayroon mang nakakaalam kung gaano ka-kompetitibong koponan ng Warriors, ito ay si Rick Barry. Sa panahon ng laban ng Warriors at Denver Nuggets, sumali ang NBA Hall of Fame forward sa Warriors pregame live crew at nagbigay sa kanyang argumento kung bakit walang dahilan upang hindi maniwala sa koponan ni Steve Kerr, lalo na pagkatapos sa isang kinakailangang pagbabago. Habang tayo ay nag-uusap tungkol sa team na ito, sabi ni Barry, ang mga tao ay sumusulat sa kanila. Sinasabi ko sa iyo, huwag alisin ang team na ito. Sa wakas, binago nila ang mga bagay sa lahat ng basura na nangyari sa umpisa ng season. Alam mo, kasama sina Draymond at 2 sa kanilang mga stars, mga mahalagang key players na may mahirap na simula sa season, natagpuan nila ang paraan upang simulan ang pagiging mas malalim. Si Barry, isang NBA champion at Finals MVP kasama ang Golden State noong 1975, ay nakikita ang pagunlad ng Warriors sa loob ng maraming dekada. Nagpapatunay na mayroon siyang isa sa pinakamahusay na pangkalahatang kaalaman sa laro, franchise at liga. Sa tingin ko, ang ginawa ni Steve ay nahanap na niya. Gagamitin ko ang mga players na nagpapakita sa tamang oras. Narito kami upang manalo. At kung ikaw ay maglalaro sa 2 minuto o 20 minutes, kailangan mong ibigay ang lahat sa iyong makakaya, dagdag ni Barry. At ang mga players ay nagsisimula na ginawa iyon. Kaya, huwag silang alisin sa listahan. Kung ako ay sasama sa mga nangungunang 4 na koponan na papasok sa playoffs at kailangan kong makipaglaro sa Warriors, ako ay talagang mag-aalala dahil mayroon kang Steph Curry, mayroon kang Klay Thompson, na maaring mag-init. Ang mga lalaking ito ay mga kahanga-hangang players. Sa tingin ko, may pagkakataon ang team na ito
na gawin ang isang bagay na magugulat ang lahat ng tao sa playoff. Ngayon, kung mananalo sila o hindi, walang nakakaalam. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.